Tapang mo, boy. Hindi siya takot sa tao, no? Oo. So kung masipit yung kamay natin, daliri natin, pwede tayo masaktan dito. Pati itong mga, oops, look at, at saka ang bigat. Ayaw raw nito nang di narinig ang kanyang paligid. Lalo na't kapag ito ang humuhuni. Walang katulad. Uy! Yun, lumipat. Parang ayaw niya akong makita. Hinarap nito ang kanyang puwetan at saka dumumi. Mistulang minamarkahan nito ang kanyang teritoryo. Ang kanilang braso, macho. Sa laki ng kanilang katawan at matitikas na panangga, aakalain mo may gerang pupuntahan. May nagtatago sa putik at may umaakyat sa puno na tila nakamasid sa kalaban. Pero gaano man sila katibay, tiklop daw ang mga naglalakihang coconut crab o tatos ng tawi-tawi at kuday ng Palawan kapag nahuli at niluto sila para gawing pagkain. Mainit man o malamig ang panahon, forever beach mode ang mga naglalakihang alimango. Naabutan naming pauwi mula sa kanyang night duty ang coconut crab o tatos na ito. Sa gabi kasi siya aktibo para maghanap ng pagkain gaya ng nyog. Tila obstacle course naman ang kanyang mga dinadaanan. Umaakyat ng limestones at tumatawid ng kalsada. Pero mukhang manilang ito sa kanya. Dahil sa lakas ng kanyang malalaking appendages o batak ng mga paa, tatos ang pinakamalaking land crab sa mundo. Mas gusto niya maglagi sa mga mababatong lugar na malapit sa dagat. Pero bago niya marating ang kanyang pahingahan, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Ang kanyang tikas di uubra sa kumakalam na sikmura. Naabutan kong kapit na kapit ang malalakas na paa at pansipit ng tatos sa puno. Sinubukan itong makawala pero dahil nakatali, wala itong magawa. Ang tatos, isa sa mga huli ng mangingisdang si Ben. Hindi niya tunay na pangalan. Itong crabs na to, ang galing umakyat, no? So ito yung mga tatus or yung mga coconut crab. These are actually scavengers. So usually nasa lupa lang sila. But if needed, they can go climb coconut trees just like this, no? Isang uri ng alimango na kayang umakyat ng puno para maghanap ng pagkain o tumakas sa mga kalaban. This one is around 2 kilograms. Ang higpit ng hawak. Grabe, ang kakapal ng very muscular yung kanyang pangsipit. At yung kanyang mga legs, look at that. Napaka lalaki, napaka bibilog. Parang Jurassic yung datingan niya, oh. Parang alien, eh. Oh. Sa tuwing malakas ang alon at hirap mangisda, hinuhuli ang tatos para kainin sa tawi-tawi. Gaano kalaki yung pinakamalaki mong nakita? Yeah, 3 kilo. So mas malaki dito ng kaunti. No? Kasi dito mga 2 kilos yan, eh, no?
iba-ibang lugar. Iba-ibang lugar. Madami kayo nangunguha doon sa inyo. Daw tinaan lang na. Yasang na isinuno na, kang nagumahalaki. They are heavily harvested because number one of their shell as food. Hinuhuli ang coconut crab dahil sa kanilang malaki na sukat, mataas na presyo at dahil itinuturing din silang delicacy. Sa ilang mga community, bahagi rin ito ng tradisyonal na pangkabuhayan at pagkain. Vulnerable o kumakaunti na lang ang bilang ng tato sa wild kaya ipinagbabawal ang pagkuha, panghuhuli, Ang coconut crab ay kapilang talaga sa pinaka-nanganganib dahil sa kanilang mga bagal na paglaki at reproduction. Mahalagang coconut crab sa nutrient cycling, seed dispersal, at pagbulok ng mga organic matter kung saan matatagpuan sila in different ecosystems. kailangan ko mag-ingat sa malalaki nitong sipit na halos kasing lakas daw ng kagat ng leon. So kung masipit yung kamay natin, daliri natin, pwede tayong masaktan dito. Pati itong mga, look at tsaka ang bigat. Bruin mo, itong species pala na ito ng mga coconut crabs, declared as extinct na sa ibang parte ng mundo. At hindi malayo na dito sa atin sa Pilipinas, yan na rin ang mangyari. Kung hindi natin mapipigilan yung overconsumption, overharvesting, at yung pagkasira, patuloy na pagkasira ng kanilang habitat. Ang coconut crab ay protektado ng batas sa ilalim ng BIFAR Fisheries Administrative Order No. 208 Series of 2001. Dahil may batas na nagsasabing bawal itong hulihin, pinakwalan namin ang coconut crab sa natural nitong tirahan. Samantala, isang maliit na alimango o kuday ang nadatnan naming chill na naglalakad sa dalampasigan. Pero bigla nitong tinaas ang kanyang pansipit. At di namin inaasahan ang sunod niyang ginawa. Dahil bigla nitong sinugod ang aming team habang nagpapahinga. Hindi siya takot sa tao, no? Nunukot siya talaga eh, oh. Hindi, bakit lumalapit siya sa tao? Hindi siya palayo eh, palapit siya eh. Lapel. Makabanda rin siya. Tanggalin mo na yung lapel dito. Ito pang mabuhay. Itinuturing na swerte sa Palawan ang mga kuday. Gaya ng tatos, ito rin ang pagkain ng mga mangingisda sa panahon na matumal ang kanilang huli sa dagat. Sa dalawang alimango, mas mahal ang coconut crab kumpara sa kuday. Kuya Dem, madami kayo nakikita ditong kuday. Marami talaga. Gaano kalaki yung mga kuday? Yung size lang na pinakita niyo sa amin, gano'n na siya. Hindi siya lumalaki ng malaki. Mayroon din kalakihan ganito lang, pero karamihan ganyan din kaliliit. Tapos hinahayaan niyo lang silang mabuhay dito. Oh. Kapag mainit ang panahon, ang mga kuday nagpapahinga sa lungga nito sa ilalim ng lupa. Saan niyo siya nakikita usually? Pag malimbawa masamang panahon, may mga bagyo, may tubig dito, parang yan nagalabas sila. Lalabasan sila. Oo. Binibenta niyo yan o kinakain lang? Binibenta namin pag malimbawa yung nagabili. Pag mas madami. Oo. Ito may butas na to. Ito yan. Oh, kasi may tais siya, oh. Yan din ang tais niya, oh. Ah. Yan din yan. Talaga niya may laman. Yan yung mga dumi niya. So ibig sabihin nandiyan siya talaga. Oo. Sa ngayon, hindi pa kabilang sa nanganganib na ang populasyon ng kuday. Malalim pala, ano? Yun ang clue. Kasi mas active sila sa gabi. So definitely sa umaga, nandun sila sa loob ng bahay. Tapos pag may dumi, nandun sa may bukana. Ibig sabihin, the night before, nag-forage sila. And then tumain muna before pumasok sa bahay. Kasi wala silang CR. Diba? Yan na. Wala pa. Lalim pa. Malalim pa. Grabe, halos kalahating braso na yung nababaw ni tatay, oh. Pero wala pa rin siyang kakapa. Ayun! Ayun siya. Grabe. Ang laki ng mga galamay niya. At saka yung mata, ayan, oh. Oo. Nakatingin siya sa atin talaga. Grabe, ang dami palang kailangan hukayin, ano. Pero swerte ka kung nandito lang sila sa ibabaw. Ah. Oo. Ang hirap ang huli ng kuday. Tapos, ang lalim ng hukay. And then,
Mura lang, 100 per Mura. kilo. Ang mga kuday, natural soil engineers sa dalampasigan. Sa paghuhukay nito, nahahalukay niya ang sustansya ng lupa na kailangan ng mga halaman at bakawan para mabuhay. Sa kanilang lungga naman, pumapasok ang tubig tuwing tag-ulan na nakatutulong para mabawasan ang pagbaha. Ang kanilang tungkulin ay higit pa sa pagiging pagkain, kaya mahalagang may tamang regulasyon sa paghuhuli ng tatos at kuday para patuloy na dumami ang lahi nila at makatulong sa kalikasan at maging sa kabuhayan. Sa kanilang teritoryo, bawal ang mahangin. Ayaw raw nito nang di narinig ang kanyang paligid. Lalo na't kapag ito ang humumuni. Walang katulad. Dahil ang kanilang boses, likas ang katangian. O kahit makarinig man ito ng ibang huni, iisang tono lang ang ginagawa ng kanilang lahi. Sa laki ng kanilang mga mata, akalain mong pinandidilatan ka ng kwago. Kitang-kita ang matingkad na dilaw nitong mata sa dilim. Malaletrang V na kilay. Lumipad. Ayan. Wow! Ito ang pinakamalaking uri ng Philippine hawk owl. Ang Cebu bubuk. Ang pangalan nitong bubuk, hangos sa tunog nitong bubuk. At halimbawa na nakakabit ang tunog ng nasa mismong pangalan ng hayop. Tayo naman, quietly, you turn off our lights and then pagtawag niya, makikita natin yung silhouette ng paglipad niya. Again, I'm excited dahil endemic itong ibon na ito. Tila sinuswerte kami. May isa pang Cebu bubuk na nagpakita sa amin. Maaaring ito ang kapareha ng una naming nakuna na ibon. Monogamous o iisa lang kasi ang kapareha ng Cebu bubuk. Sa kanilang pagtutulungan, higit na napoprotektahan daw nito ang kanilang nasasakupan. Sa laki ng kanilang mga mata, akalain mong pinandidilatan ka ng kwago. Kitang-kita ang matingkad na dilaw nitong mata sa dilim. Ito ang pinakamalaking uri ng Philippine hawk owl. Ang Cebu bubuk. Hangos sa tunog nitong bubuk. At halimbawa na nakakabit ang tunog ng nasa mismong pangalan ng hayop. Ay, umalis. Hindi raw ito basta-basta napapahuni sa gubat. Kailangan namin ng tulong ng forest warden na si Pedro. Lalo na't kaya umano nitong manggaya ng halos lahat ng tunog ng mga ibon sa Cebu. Uy, ayun, lumipat. Babalik yan, Kuya Pedro. Naglanding na naman. Mas malinaw dito. Kuwang-kuwa yung pwesto niya, naka-side view. Isang breeding pair o pares ng Cebu bubuk ang naninirahan sa kada higit 10 ektarya. Kaya sa pagliit ng gubat,
Inabot na ng halos 100 taon bago napatunayang hindi pa ito extinct o ubos na sa Cebu. Gumising kami ng maaga, mga 4 o'clock, ano, para lang masaksihan yung isa pang endemic species dito sa Cebu. Nandito tayo ngayon sa Alcoy para makita natin itong tinatawag na Cebu hawk owl. Endemic lang siya dito. Isa si Pedro sa mga nagbabantay at nag-aaral ng iba't ibang buhay ilang sa loob ng pinakamalaking natitirang gubat sa Cebu, ang Nugas. Dito, meron ng mga puno na inaasahan na mag-land yung Cebu hawk owl. Sa gitna ng natitirang gubat ng Cebu, nagsimulang humuni si Pedro. Ilang saglit lang, may Cebu bubuk na lumapit sa aming pwesto. Tila nagpapahiwatig ito na napasok namin ang kanyang teritoryo. Agad itong lumipad na parabang inaalam kung may bisitang dumating sa kanyang lugar. Okay, so dito siya mismo naglalanding itong puno na ito o kaya itong puno na ito. So, habang madilim, papatayin muna natin yung ilaw natin. Ayan. Ayun, ayun, lumipad. Ayun, ayun. Wow! Ang ganda ng mata niya, oh. Bilog na bilog yung ulo. Uy! Ayun, lumipat. Babalik yan. Babalik yan, Kuya Pedro. Sa paglipat nito ng puno, parang ayaw niya akong makita. Hinarap nito ang kanyang puwetan at saka dumumi. Mistulang minamarkahan nito ang kanyang teritoryo. Panaka-naka itong sumisilip. Hanggang sa naging komportable na ito sa amin. Sa datos ng International Union for Conservation of Nature o IUCN, ginawang vulnerable ang estado ng Cebu bubuk matapos ang halos 12 taong pagiging endangered. Dahil ito sa pagdami ng kanilang bilang sa wild na aabot sa 400. Ayon sa forest guard na si Pedro, maraming dahilan kung bakit nawala ng halos 1 siglo ang Cebu bubuk. Isa na rito ang dati niyang gawain, ang pagiging hunter. Yung nagisnan ko, yung ama ko, yun ang ginagawa niya. Oo, na-encounter ko yun. Palagi yung may kami, lambat kami, mga sira na lambat. Yun, mahuhuli sila noon. Pinakatay yun sa mga, bigay ko sa mga tao, yung kumain. Pero si Pedro, nagbago. May study kami noon, tinitsik namin kung saan siya ang tirahan nila. Alam na namin yung iba na gising ko sa pagdating sa panahon yung may people's organization naman dito. Sumali ako. Dinukuha kami nila para mahimong Paris Warden. Nalaman ko na yung mga ginagawa ko nga mali noon, mabalik ko ngayon ng maayos at matama ko yung mali ko. Kilala ang Cebu na isa sa endemic bird areas ng Pilipinas. Karamihan kasi ng mga ibon dito sa Cebu lang matatagpuan. Sa muling paghuni ni Pedro, sabay na humarap sa amin ang 2 Cebu bubuk. Kaganda, napaka-iconic ng mga owls na ito pagdating sa gabi dahil nocturnal na sila. Yan yung time na active sila dahil nag-hunt sila ng food nila. So dito lang makikita ito yung mga Cebu hawk owl and itong Alcoy ay isa sa mga natitirang forest ng Cebu. Kaya importanteng maprotektahan itong habitat nila. Sana magbalikan na rin yung mga ibang ibon
Isa ang Cebu sa mga lugar na patuloy na lumiliit ang espasyo para sa mga hayop. Lalo na't ang kanilang orihinal na gubat nasa 1 hanggang 2% na lang ang titira. Sa simpleng pagtatanim ng mga puno, dekada man ang abutin bago ito maging matayog. Ang mahalaga, sinubukan natin na tumulong sa kanilang pagbangon. Ako, si Doc Nielsen Donato, Ako si Doc Ferds Resio, Born Born to be to be Wild. Wild. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.